Kakapanood ko lang ng Princess Sarah. So, yung Princess Sarah, isa ito sa mga pinakalumang anime na napanood ko noong bata pa lang ako. Since pinalabas ulit siya dito sa Yay, napanood ko siya ulit kasi may mga nakita akong Tagalog dub na naka-upload dun sa YouTube. So, habang pinapanood ko to, kasama ko yung pamangkin ko at tuwan-tuwa rin siya dun sa panonood. Yung kwento nitong Princess Sarah is tungkol dun sa isang bata na mayamang bata na pinag-aaralan tatay niya sa isang dormitoryo. Kaya lang, nung namatay yung tatay niya, napilitan siya na maging katulong. Ginawa siyang katulong ni Miss Minchin, yung may-ari ng dormitoryo, bilang pambayad utang dun sa mga nagastos sa kanya ni Miss Minchin nung mayaman pa siya. So, itong Princess Sarah napakaganda talaga. Yun ang masasabi ko kasi si Sarah dito pinapakita niya na yung sobrang kabaitan, yung makikita mo yung pure kindness na sa kanya talaga. Kasi kahit sa mga tao na inaapi siya, mabait pa rin siya. Tapos yung quality ng ugali niya, yung tipo ng hindi yata siya marunong magalit, parang ganun. Kasi ang dami ng api sa kanya dito sa story, pero sa bandang huli, nung nalaman ng mga tao na mayaman pa rin pala talaga siya, hindi niya ginantihan yung mga nangapi sa kanya, bagkus hindi niya pa sinuklayan niya pa rin ang kabaitan, nag-donate pa rin siya sa dormitoryo. So napakabuti talagang bata. So kung may mga anak kayo na gusto niyo panoorin ng mga cartoons, ito yung isa sa mga maisasuggest ko na ipanood ninyo kasi ang daming moral lesson na pinapakita dito sa kwento, katulad ng huwag ka dapat magsasayang ng pagkain kasi nga sila Sarah tsaka si Becky palagi silang gutom, gusto nila laging kumain, pero kahit anong gawin nila, or may mga times talaga na hindi talaga sila pinapakain doon sa pinagsisilbihan nilang dormitoryo. Tapos kahit yung mga tira-tirang pagkain, pinapakain pa nila sa mga daga. Siguro yung sa part ng daga, yun yung masasabi ko na parang unbelievable na sa mga cartoons na talaga mangyayari. Kasi syempre sa totoong buhay, di ba, kahit naman sino takot sa daga. Pero dito sa Princess Sarah, wala ka. Si Sarah kinaibigan pa yung daga. Isa rin dito sa moral lesson na pinakikita sa Princess Sarah is yung, siguro yung pinapakita yung realidad na pag dumating sa punto na hirap ka na, makikita mo talaga kung sino yung mga tao na totoo sa'yo. Kasi dito sa Princess Sarah, halos lahat mabait kay Sarah nung mayaman pa siya. Pero nung naghirap na siya, doon niya nakita yung tunay na kulay ng mga nakapaligid sa kanya, katulad ni Miss Minchin tsaka yung ibang mga kaklase niya. Ang naging loyal lang sa kanya is yung talagang yung dalawang kaibigan niya. Siguro yung part na gusto ko rito sa Princess Sarah is yung part nung meron nakitang gutom na bata si Sarah. Si Sarah gutom na gutom din siya nung time na bumili siya ng tinapay. Pero binigyan niya pa rin yung bata. Actually binigay niya 4 tapos ang kinuha niya lang 1. So dito mo makikita yung pure kindness na meron siya. Kasi kahit sinong taong gutom, iisipin niya sarili niya kaysa sa iba. Pero dito sa kwento na to, mas inisip niya yung nararamdaman ng ibang tao kaysa sa kanya. Lalo yung pera na napulot niya sa kalsada, ayaw niya pa sanang bilhin yun noong umpisa. Gusto niya pa nga i-donate dun sa simbahan niya. Parang hiyang-hiya pa siya galawin kasi nga hindi nga niya pera. Pero yung perang napulot niya, nilagay niya sa mabuting paraan. Maraming nakinabang, mga taong nagugutom. So yun, sa sobrang bait din ni Sarah dito sa kwento, parang nagiging martir na siya. Akalain mo ba naman, hindi mala siya, kahit konti man lang nasumbat, walang narinig sa kanya yung mga tao na sa dormitoryo. Tulad ni Miss Minchin, kung ako siguro ginawa sa akin ni Miss Minchin yung ganun,
Hindi naman sa gaganti, pero kahit konting sumbat, may maririnig sa kasi Miss Minchin. Pero siya dito, hindi eh. Nag-donate pa nga sila doon sa dormitory bago sila umalis. Tsaka, exciting din naman yung kwento nitong Princess Sarah. Sumasalamin sa totoong buhay. Na, yun nga, matuto kang magbigay sa kapwa mo. Matuto kang magpahalaga. At syempre gusto ko rin yung part na hindi kinalimutan ni Sarah si Becky. Talagang sinama niya talaga. Parang, siguro kung iba rin yun, diba? Isipin na lang is yung sarili niya. Ano pa ba naman mapapala niya kay Becky? Wala na siya sa pagiging katulong. Pero, hindi niya talaga kinalimutan si Becky. Kasi, nakita niya na si Becky sobrang loyal sa kanya. Tsaka si Peter din. Si Ermengarde at saka si yung bata, yung tumatawag sa kanyang mama Sarah, kalimutan ko yung pangalan. Pero yun nga, nakita niya yung mga taong totoo sa kanya sa nangyari sa kanya dito sa buhay niya. So, I do suggest sa panoorin niyo na lang yung Princess Sarah kasi maganda talaga, recommended talaga itong panoorin ng mga bata ngayon. So, thank you sa pakikinig. So, sa mga gusto pa makarinig ng mga review, ibang review galing sa akin, pwede nyo i-view yung channel ko. May playlist doon na ginawa ako para sa mga review ko. And then, kung hindi naman kalabisan, mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. So, thank you sa pakikinig.